Yan guys, mag-alagad tayo, pauwi. Uwi na tayo galing sa gym, pero ang resulta ganito. Yan. Ito yung resulta dito sa Denmark. Nag-i-snow pa siya. Kat tayo. Tapos yung train matagal. Kaya maglakad na lang tayo. Kasi 30 minutes. Yung train natin papuntang papapaan. Naging puti na lahat. Yung pagpasok mo ng gym, walang ka-snow-snow. Pero paglabas mo, ito na siya. Itong Denmark. Bugso-bugso ang snow. Pero okay na rin to. Kasi nga uh, di masyado gaano kalamig. Hindi katulad sa Greenland kasi. Greenland, hindi tumitigil ang snow doon. Pero dito sa Denmark, sa January, hanggang sa katapusan, yun lang mag-snow. Pero March, mag-umpisa ng liliwanag. Yan. Puno na ng snow lahat. Lang to, 2 oras lang umulan. Tulog yung mga naglilinis. Bigla yung pag-ulan ng snow. Hanggang bukas to. Hindi titigil hanggang mamaya. Makapal to. Mga kotse halos matabunan ng snow. Itong daan mamaya, pag sa alas 4 o alas 3, meron ng mga mga nagwawalis. Mga malalaking truck. Tapos kasabay nun, siya, lalagyan ng asin. Para pag in case na mulan ulit, ulit siya. Hindi basta-basta mag-stay yung yung snow. Yan ang bahay. Snow ng Denmark. Lakarin na lang natin kasi nga yung train pag ganitong nag-uulan-ulan ng snow, matagal lang tagal ang dating nila. Kaya pagtingin ko sa station, nasa 30 minutes. Kung lalakarin ko, nasa lang to, 10 minutes lang. Or 20 minutes. May mga Christmas light pa. Kasi hanggang hindi lumiliwanag ang umaga dito, yan, di nila tatanggalin yan. Kaya siya, kakatulong din paghapon na. Kasi dito, gising ka na nga alas 6 o alas 5, madilim. Tapos pag uwi mo, madilim din. Kaya ang hirap magtrabaho dito.
Lalong-lalo na pag nagbabike ka, tapos mahangin, ang hirap magbike. Pero maganda to, itong magandang Denmark. Kasi kaya ganitong weather, hindi ka masyadong ma-stress or madidepress. Kasi nga, every weekend, after mong magtrabaho ng isang linggo, Friday night, pwede ka lumabas. Parang city, maraming tao, maraming mga Pilipino rin na mga au pair na didisco. Kasi mga au pair dito, maganda yung trabaho nila dito. Hindi masyadong mahirap yung nila dito, trabaho nila. Monday to Friday, 5 hours lang. Tapos Friday, free off na nila. Kaya yung mga au pair dito, gala ng gala. Tsaka maganda rin kasi nga malaki yung sahuran na sa ngayon. Hindi katulad dati na nasa lang 3,000 to 4,000 yata dati. Ngayon umabot na ng 5 to 6,000 ang sahuran ng mga au pair dito. Kaya swerte nila. Kasi bahay lang trabaho nila, maglinis lang. Tapos maghatid ng bata. Depende kung yung bibigay sa yung trabaho. Tsaka madali lang magtrabaho dito sa Denmark. Hindi katulad sa ibang lugar, parang sa Espanya. Grabe. Parang trabaho ka doon 7 to 7 yata ang trabaho doon. Tapos depende pa rin kung bibigyan ka ng papel sa amo mo. Tapos tawag dito, depende kung ilan ang alagaan mo. Tapos sa oras ng kainan, hindi ka pwedeng umalis. Serbahan mo sila. Pero siguro sa iba yun. Pero mostly sa Spain ganon. Tapos hindi ka makapag-extra kasi ang baba ng sahuran doon. Pero ang bilihin, mura naman. Eh mga iba doon, kahit na walang papel, sa 3 taon, yung mga nanggagaling dito sa Denmark kasi tumatakbo sa Spain para doon sila makahanap ng bagong amo. In 3 years, mapapapilan sila ng amo nila. Pero depende pa rin yun kung bibigyan ka ng papel ng amo mo. Ang sahod doon sa isang buwan, nasa 1,000 euro yata ang sahod per month doon. Pero medyo maliit pa rin kasi nga bayad ka ng renta mo sa kwarto. Parang alam ko nasa 150 euro yata ang renta ng apartment. Pero sa isang kwarto, yon, parang 3-4 na tao yata ang isang kwarto. Pero depende kung malaki yung kwarto, maliit. Malaki maliit man, yung mga ibang Pilipino na nagpaparenta, nagkukuha sila para wala na silang babayaran pag nagpahupa o nangupahan yung mga walang papel doon. Kung 4 ang isang tao, yung 1,000 bayad niya na sa apartment niya. So halos wala na siyang binabayaran, pagkain na lang niya.
Tapos yung mga expenses na kailangan bayaran sa apartment. Kaya mas maganda dito sa Denmark kung nagkapapil ka or mag-asawa ka ng puti, depende. Kung may asawa kang puti, kuripot, wala din lang. Pero pag nag-asawa ka, swerte mo, tutulungan ka ng puti. Ang pinakaano lang min dito, yung mga ibang Pilipina, nagpapakasal lang sila para magkapapel. Para ano, kasi maganda dito sa Denmark eh. Kung madiskarte ka, sigurado dami mong kita. Mga nagpapalinis ng mga apartment. Tapos kung may trabaho ka, yun. Dito kasi wala namang pinipili dito. Parang ako, hindi ako natapos, pero ano siya, ang trabaho ko nasa ano ako, nasa kitchen helper. Nasa ano na rin ako, mga 13 years na rin ako dito sa Denmark. 13 years na ninirahan. Yan ang sinasabi ko. Oh, naglilinis na siya. Lalagyan ng asin. Ano, parang putik na pag dinaanan ng mga sasakyan. Putik na yung style. Ano, mas ng ano, mas ng snow. Yung jacket ko, puno na ng snow. Hindi naman siya malamig. Haso lang, nakakasawa tong snow. Mga bike dito, kaparking lang sa tabi-tabi. Yan, yung itim na mga yan, lalagyan ng basura. Nasa ilalim ng ano, lalim ng lupa. Yung mga balak pumunta ng Denmark, mag-research muna kayo bago kayo pumunta ng Denmark. Kasi ang Denmark, hindi basta-basta tanggap ng ano, Pilipino dito. Pwede lang kung mag-offer ka. Pero mas madali mag-offer kung may kakilala ka. Kasi kung natapos na yung kontrata niya, ikaw yung susunod. So mas madali yun. Pero kung mag-apply ka in personal, wala, mahirap. Kasi halos ayaw naman na nilang kumuha kasi magastos sa kanila. Tapos yung mga iba kasi, pag nakapasok na ng Denmark, bigla na lang silang tumatakbo. Nagtitiinte. Kasi nga malaki yung kita kaysa yung ano. Kasi kung sa isang araw, naglinis ka ng mga apartment, ano na, kung sa Pilipinas, kikita ka ng 14,000, 14,000 pesos sa isang araw. Or 7,000 pesos ang isang araw. Kaya mas gugusto nilang mag-ano. Pero mga ibang dami rin ano dito. Hindi ko inaano pero dami rin ano dito. Mga walang papel. Hindi naman masyadong naigpit ang Denmark. Wala kang papel, basta wala kang kalaban or wala kang kaaway dito. Kikita ka na malaki dito. Kasi yung mga iba na walang papel dito, sa isang buwan, may kita ng ng 35,000 kroner. Kung sa 20,000, yung 35,000 yun, i-times 8 or times 7. So, kulang-kulang 300,000 pesos ang kinikita nila kada buwan. Kaya gusto nila dito kasi hindi maigpit. Wag lang kayo makipag-away. Kasi pag makipag-away ka dito, sigurado, pulutin ka ng pulis dito. Kasi itong Denmark na to,
tahimik at di magulo. Ang magulo lang dito yung mga ibang lahi. Yan ang mga magugulo lang, mga teenager. Yung mga magugulo. Pero yung mga lahi dito na puti, mga Danish, mababait yung mga yan kahit hindi mo kilala. Pag nakasalubong mo yan, nag-good morning. Kaya nang nagustuhan ko rin dito. Kasi walang mayaman, walang mahirap dito. Pare-pareho kami dito. Kahit na artista, hindi nila pinapansin dito. Lalo na may mga pinag-aralan na tapos mga abogado, mga engineering. Nagbabike yung mga yan pag pumapasok sa trabaho. Kaya pure lahat dito. Tsaka hindi mo maramdaman ng kurap dito. Kasi nga, nakikita sa ilang taong kong tumira dito, never akong nag-complain sa pinabayaran kong tax. Kasi nga, kunwari, basag yung station, mga salamin. Nababasag lang naman yun pag yung mga lalasing na, pag weekend. Pag basag yun, or binasag nila, kinabukasan, papalitan na kaagad. Hindi na nila inihintay na na sunod pa na buwan or sunod na araw. Basta pag nakita, yun, ayusin kaagad. Lalo ng mga trend dito, magaganda yung trend dito kasi hindi ka mawawala, mabilis ang transportation. Ang airport, punta ka ng airport, 20 to 50 minutes. Nasa airport ka na. Pamimili ka na lang kung saan mo gustong sumakay. Sa regional train, normal train, metro, tapos bus. O kung wala kang option, kung may pera ka, mag-taxi ka. Ay, mura lang naman ang taxi. Hindi naman masyadong kamahalan yung taxi dito. Mura lang. So yan guys, ganito. Nagbe-blur yung nabasa na yung camera ko. Kasi nga, lakad ko na, simula doon sa pinag-gyman ko, 2 stop. Na siya, 18 minutes. Lakad ko. Depende kasi kung mabilis ang lakad mo. Maganda kasi, malamig. Tapos mag-gym, maglakad ka. Yun, nakaka-relax. Pero ang summer naman dito, siya, alas 11 or 12 o'clock ng gabi, maliwanag pa. So, 1 hour lang or 2 hours magdidilim. Tapos, 2:30, maliwanag na siya. Kaya yun din ang ang hirap matulog. Pag ang kurtina mo ay hindi siya madilim. Pero masarap ang dito. Buhay ang Denmark. Easy lang. Ang nakaka-stress lang dito o depress itong pagsapit ng winter. Ito lang ang pinaka problema. Kasi dati ako hindi ko nararamdaman to nung nagtagal ako ng mga 6 years ko dito hanggang 7 years. Ngayon magko 14 years na ako dito. Ayun, doon ko nararamdaman yung parang ang hirap mong gumising. Yung katawan mo parang pagod na pagod. Kasi nga walang araw, panay madilim, malamig. Yun, kaya doon din ako nadadala pag Pero pag nakasanayan mo naman na at kung mayroon kang kasama sa bahay, okay din. Pero kung mag-isa mo lang sa bahay, wala. Kain, tulog,
magtrabaho, mag-gym. Kung may magpa-extra, gagawin mo pero nakakatamad kasi madilim. Yung akala mo matutulog ka na pero madilim lang. Ano, halos tabunan na yung mga mga sakyan natin. Bukas wala na to. Lalagyan ng asin yan. Wawalisin to bukas. Kita nyo bukas pag itong upload ko. Tapos upload ako ulit bukas. Para makita nyo kung gaano kalinis na sa kalsada. At sa mga lakaran ng tao. Lalo na to. Lalakaran ko. Ginagamitan ng walis na machine. Yan. Tahimik dito. Pag nasa apartment ka na. Bahay mo. Hindi ka tulad sa Pilipinas. Pagising mo, may huminging kape. Pero dito, kahit na kaibigan mo sa hindi ka pwedeng makahingi. Kasi pari-pareho dito. Halos pari-pareho silang nagtatrabaho. Depende na lang kung may Pilipino kang kataping bahay or kataping apartment. Yun, pwede pa. Kung ka-close mo siya. Pero pag hindi mo siya close, what na jud? Trabaho ka. Pero masaya talaga dito. Monday to Friday, weekend mo, lalabas ka kung gusto mo. Kapag meet ka sa mga kaibigan, marami ring diskuhan. Tahimik yung gulong kasi parang bulak na nakaalagay sa kalsada. Yung snow. Yan. Ko rin. 22 minutes. Ang lakad ko. Simula station. 2 stop kasi yung pinag-gyman ko. Meron namang gyman dito kaso lang daming bata. Nakakairita pag nag-gym sila kasi hindi ka makasunod. Kasi nag-uupo lang. Naglalaro. Kaya lumilipat ako kasi pure gym. Kahit saang gym ako pwede. Mga apartment simple lang. Yan. Simple lang buhay dito. Hindi naman mahirap. Matyaga ka lang. Marami kang kikitain dito. Na isang oras mo, kita ka na ng 3,000 pesos. Mga apartment Yan ang mga apartment. Yan. Pala out zoom yung camera ko kaya medyo lapit-lapit. Ayan, mga ginagawa nila Load lang TV. Maya tulog na sila. Tapos bukas trabaho. Lunes ngayon dito. Yan. Update ko kayo bukas kung ano yung ganda ng pagwalis nila dito. Nasa tabi lahat yung mga snow. Snow dyan. Snow dyan. Snow dito. Snow doon. Diba? Punong-puno na ako ng snow. Pati ulo ko Yan. Punong-puno na. Lapit naman na ako sa bahay. Ito yung hilirang yan. Apartment. Tulog na yung mga ibang tao kasi maaga yung mga trabaho nila. Pag maaga trabaho mo dito, maaga ka rin makauwi. 7 hours lang. Start ka ng alas 5. 1:00.
ng hapon, nasa bahay ka na. Kaya mas magandang magtrabaho. Ano pag sa kitchen ka, mas maganda pag sa kitchen. Kasi walang hirap. Ay, grabe. Hindi ko na makita. Lumalakas yung snow. E-bike. Pinabayaan na sa labas. Sobrang lamig. Sobrang snow. Ayan, lapit na tayo sa apartment. So, gandang apartment dito kasi maluwag. 3 rooms. So yun guys, dito na lang. See you tomorrow. Thank you sa pag-watching.